Masayang araw, mga ka-PL. Eto na. Balik lansangan na naman tayo nito, mga kababayan. At kamalas-malasan sa administrasyon ni Marcos, parang magkakaroon po yata ng People Power 3, mga kababayan. Eto ho, video, panoorin po natin. Isang oras pa lang po ang nakalipas, si Ka-Eric Celis po, mga kababayan, at ang kanyang grupo, hindi ho biro, ang grupo ni Ka-Eric, marami-rami din yan sila, at syempre, marami-rami din ang mga DDS supporter o mga Duterte supporter, ay nanawagan po, mga kababayan, ng Black Friday People's Protest. Okay? Protesta po ito, mga kababayan, ng sambayan ng Pilipino dito po sa napakalala na po na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Lantaran po ang pagnanakaw ng mga kongresistang kontratista, mga kababayan. Panahon na po ito para mag-ingay naman na siguro tayo. Kundinahin po natin itong mga pagnanakaw nila, mga kababayan. Ang isigaw lang po natin, itigil ang nakawan, korupsyon sa administrasyong Marcos. Yan lamang po, mga kababayan. Pero, may pero kasi. Yung pero ho kasi ang nagdala ho ng bida dito, mga kababayan. Pero, depende ho yan sa isisigaw ng tao, kasi nanggigigil na ho ang tao eh. Galit na po ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan eh. Kasi lantaran, harap-harapan na po ang pagnanakaw nila eh. Samantalang tayo, patuloy po na naghihirap. Napakamahal ng presyo ng mga bilihin, napakababa ng sweldo, tapos ninanakawan pa tayo. Ni pambansang kalusugan, hindi pinunduhan. Di ho ba? Maraming proyekto na anantala, hindi pinagpatuloy nitong Marcos administration na maganda na sana ang nasimulan ng dating Pangulong Duterte. Pattern na po yung ginawa ni Tatay Digong sa mga susunod pa ng mga magiging presidente sana ng ating bansa, pero hindi ho ipinagpatuloy ni Marcos. Sa halip na gumawa ng maraming proyekto, programa na makakatulong sa ating lahat, hinahayaan niya lang na magnakaw sa kaban ng bayan. Yung ibang elected official, iba lang naman, hindi naman po lahat. Kahit paano may mga matitino pa naman na lumalaban sa korupsyon. Pero higit na mas nakararami po ang itong mga kawatan, nagpakayaman. O ito po yung video ni Ka-Eric, mga kababayan, panoorin po natin, pero basahin na po muna itong kanyang panawagan. Call to action. Call for solidarity. Solid walang iwanan, mga kababayan solid talaga, mas matigas pa sa bakal. Nationwide Black Friday People's Protest, mga kababayan, September 5, 11 a.m. and 6 p.m. sa Metro Manila. Saan po ang lugar? At EDSA Shrine. Let's go! Let's do it! Bangon Sambayanan, sabi po ni Ka-Eric Celis. Volunteer Secretariat for Bangon Sambayanan, Ka-Eric Celis, contact number, yan po ang numero inilagay po ni Ka-Eric. Matatawagan nyo po siya o makakapagmensahe kayo sa kanya sa Viber, mga kababayan. Ano pang hinihintay nyo? Kung gigil na kayo, ilabas po ang galit. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, lumabas sa lansangan. Ang unang sigaw, ayusin ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ipakulong niya ang mga nagnakaw, kaso sa gigil at galit ng mga tao, parang madadamay pa yata siya. O eto po,
panoorin natin ang panawagin ni Ka Eric Celis. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at ako po ay naririto sa isang paliparang Panghimpapawid at ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan para sa darating na Biyernes, September 5. Bangon Sambayanan, yan po ang panawagan natin all over the country at saan mang bahagi ng ating bansa na may public plaza, may municipal hall, may municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit at sobra pong naiskandalo sa pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan, si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito sa ating mga mamamayan. Sa Biyernes po lumabas tayo September 5. Sa Manila po sa EDSA Shrine po tayo alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon. Volunteer po ito lahat. Magdala ng sariling placard, magdala po ng pang-ingay at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric, panahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw kundi trilyones na. So sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin ang ganitong uri ng kalapastanganang ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos kasabwat si Romualdez, sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit nanumbalik po ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government at wala ng ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng mga mandarambong at mangungulimbat sa kabanang bayan sapagkat kinukonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo na mayroon po mga Pilipino, 1, 2, 3, 4, 5 tayo, kumuha ng pang-ingay, kumuha po ng sariling placard natin, kartulina, lumabas po tayo sa darating na September 5, Bangon Sambayanang Pilipino. Alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine, and then alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkondina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa kabanang bayan, lumabas tayo September 5. Ito po si Ka Eric na nanawagan ng volunteer participation ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa at ayaw nating ang ating bansa ay tuluyang malugmok at malubog po dahil sa kapabayaan at katarantaduhang ginagawa ng pandarambong ng gobyernong Marcos at Romualdez na siyang naging dahilan kung bakit lumawak po ang pangungulimbat sa kabanang bayan. September 5, wherever you are, public plaza, municipal plaza, at sa mga municipal hall, at sa Manila po, dyan sa may EDSA Shrine, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon o ng gabi, magkita-kita tayo. Ito ay panahon ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, mabuhay ang mamamayang Pilipino. We have to redeem our country from the evil regime of Marcos and Romualdez. Panahon na ng pagkilos at pagtindig, panahon na upang bawiin ang bayang Pilipinas sa pagsakmal ng mga mandarambong at mga buayang politikong pinangungunahan ni Marcos at Romualdez. See you September 5, Black Friday protest. Bangon Sambayanan. Ayan na nga! Lagot ka na bangag! Nanggigigil na kasi ang tao, mga kababayan. Tama ho ito. No, wala pong masama sa gagawin natin. Protesta lamang po ito, mga kababayan, laban sa napakalala na. Sobra na po, mga kababayan, kaya tama na. No? Lumalalang, hindi lumalala, talagang malala na korupsyon na nangyayari po sa bansa natin. Ang panawagan ho natin, itigil ang malalang korupsyon dahil hindi po sila apektado, yung mga magnanakaw. Hindi ho, kundi tayo po ang apektado dito, mga kababayan. Pondo ho sana na magagamit ng gobyerno para sa mga magandang programang papakinabangan nating lahat, infrastruktura, hindi ho ninanakaw ho nila Ito nga ang tanong natin dito. Ang pinakatanong po natin, mga kababayan, protesta lamang po ito, no? Sa malalang korupsyon. Paano kung hindi mapigilan ng tao
ang galit at gigil nila dahil sa mga maanumalyang proyekto ng flood control project at iba't ibang uri pa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano kung magdire-diretso ito sa People Power 3, mga kababayan? Tanong ko po sa inyo, meron kayang pag-asa na manumbalik po ang People Power 3? Tama kaya ang sinabi ni Atty. Harry Roque na patay na ang People Power 3? Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Tayo po ang huhusga. Depende po sa mga galaw natin at sa mga isisigaw natin sa darating po na September 5. Alas 11 po ng umaga, uulitin ko. Ito po ay Black Friday People's Protest. Tayo po ang magpoprotesta sa gobyerno. Tulad nga na sinabi ko kanina, itigil nila ang korupsyon. Kailan? Sa darating po na September 5, meron pong alas 11 ng umaga at meron din pong alas 6 ng gabi. Mga kababayan, makilahok po tayo. Wala pong masama sa gagawin natin. Magpoprotesta lamang po tayo. Magpoprotesta lang. Hindi ibig sabihin nito, ipatalsikin natin ang presidente natin ngayon. Depende po. Depende yan sa kung ano ang magiging sigaw ng ating mga kababayan. Pero, linawin ko, hindi ko po kayo inuudyukan, mga kababayan, wala akong sinasabi ganun. Mag-people power na tayo. Sugurin natin ang Malacanang. Wala akong sinasabing ganun, mga kababayan, nililinaw ko lang. Ang lugar nga natin sa EDSA Shrine. EDSA Shrine tayo, mga kababayan, sa darating na asingko. Okay? Pero parang meron po yatang babaliktad, mga kababayan. Ayon lang po yan sa mga sabi-sabi. Sa akin, sa akin. Personal na itinawag po sa akin. Pero hindi umanong babaliktad na bata ni Ngagva, mga kababayan. Nako, lagot na. Eto na. Hindi natin alam kung bakit bumaliktad itong bata di umano ni Ngagva, mga kababayan. Malay natin, baka nauumay na siya, nasusulasok na siya, nandidiri na siya, sa kawalanghiyaan, pagnanakaw na ginagawa ngayon ng mga elected official na parang binibaby pa po ni Marcos, mga kababayan. Imposibleng hindi niya alam ito. Pumirma po siya sa mga budget na yan, sa mga insertion sa budget, pinirma niya yan. Ano ibig sabihin nun? Kasabwat siya? Hindi. Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Tapos ngayon, anong ginagawa niya? Parang naguhugas kamay siya. Kuno, iniimbestigahan niya itong maanumalyang flood control project para hindi magalit ang tao sa kanya. Hindi gumawa ng people power laban sa kanya. Hindi gayahin ng mga Pilipino ang ginagawa ng mga Indonesian sa gobyerno nila. O hindi kaya naman parang depensa niya yun. Defense mechanism, ika nga. Itong mga ginagawa niyang pagpapaimbestiga sa mga flood control project para huwag siyang salakayin ng ating mga kababayan. Sa palagay ninyo, mga kababayan? Kita-kita po tayo sa September 5, mga kababayan, alas 11 ng umaga at meron din pong alas 6 ng gabi. Hindi ho natin alam kung hanggang kailan ito o ilang araw ito magtatagal. Kung isang araw, ligtas si Marcos, mga kababayan. Paano kung umabot ng 2 araw, 3 araw, hanggang 1 linggo at nagsisipagbaliktaran na
Yung mga di umano'y bata niya at nakilahok na at makita ng taong bayan na sila nga pumunta nga, tayo pa kaya? Aba, malamang sa malamang, araw-araw kung aabot man ng 1 linggo, parami po ng parami ang makikilahok dito sa Black Friday People's Protest, mga kababayan. Uulitin ko, ang panawagan pong ito, itong gagawin po natin pagtitipon sa EDSA Shrine sa September 5, ay hindi po ito nangangahulugan na pabagsakin ang gobyernong Marcos, kundi mananawagan lang tayo na itigil nila ang korupsyon. Ipakulong ang dapat ipakulong. Yan ang pinakamainam na solusyon para huwag mapalaya si Marcos sa Palasyo Malacanang. Makipagtulungan siya sa atin. Hindi yung puro drama lang sa mga nangyayaring investigasyon sa Kamara at sa Senado. Hanggat walang nakukulong, walang napaparusahan, hindi ho tayo titigil. Kaya ngayon, kung ano-ano na naman ang mga itinatakip nila, mga kababayan, pero ang si Boying, itong tungkol sa ombudsman, wala tayong pakialam dyan. Huwag na po tayong magpasapaw ng kung ano-anong mga isyong itatabo nila dito sa maanumalyang flood control project. Ituloy-tuloy po natin ito, mga kababayan. Dahil pag tinigil ho natin ito, wala na namang saysay. Mamamayagpag na naman sila sa mga ginagawa nilang pagnanakaw. Kaya ituloy-tuloy na po natin ito. Magprotesta ho tayo. Pera po natin ang sinasamantala't ninanakaw nila, mga kababayan. Hindi po yan pera ng gobyerno. Hindi po sariling pera. Pera po natin yan. Na mula ho yan sa buwis natin. Papayag ka na ninanakawan ka, imbis na gamitin yan ng gobyerno, ibalik para sa atin sa pamamagitan ng magandang programa. Hindi ho. Sila-sila lang po ang umaahon sa buhay. Gumaganda ang buhay samantalang tayo. Lintik. Napakaraming utang. Hirap sa buhay. Totoo yan. Oo. Sino walang utang sa atin? Tayo mga pobre. Lahat tayo may utang. Di ba? Yung iba nga, walang sariling tahanan. Walang trabaho. Oh. Samantalang ang mga pipiling elected official, masayang nagnanakaw. Papayag tayo na sila lang umaasenso sa kanilang pagnanakaw. Hindi natin sinasabing magnakaw din tayo sa gobyerno dahil hindi naman natin kayang gawin yan. Sana maging patas sila. No? Maging patas sila. Magtrabaho sila ng maayos. Patunayan nila na sila ay public servant. Public servant sila Di ba? Elected official sila. Public servant sila. Sila ang tutulong sa ating lahat, pero hindi ho. Ang nangyayari, sila pa ho ang lalong nagdidiin sa atin sa kahirapan. Kaya mga kababayan, sama-sama po nating iprotesta, manawagan tayo, mag-ingay tayo, panahon na ito. Lumabas na tayo sa kalsada para sa protesta. Hindi po sa kung anuman, mga kababayan, na lilinawin ko. Mahirap na at nasa Pilipinas lamang tayo. No? Ska Eric nga, mula pa sa ibang bansa, lumipad, pabalik ng Pilipinas para dito sa aktibidad na ito. Itong pagtitipon na gagawin natin sa September 5. Ikaw pa kaya na nanonood ngayon, saan ka man panig ng ating bansa, kung mayroon kang panahon at higit sa lahat, kung mahal mo ang bayan, mahal mo ang mga mahal mo sa buhay na mga susunod sa iyo, ipaglaban mo ang Pilipinas. Pilipinas lang ang meron tayo. Hindi tayo dual citizen tulad ng mga kurakot sa gobyerno. Buti man yung mga yan. Hindi natin alam, baka mga dual citizen yung mga yan. Pwede tumira sa ganitong bansa, pwede pang tumira sa iba pang bansa. Tayo, ito lang ang meron tayong pugad. Pilipinas lang ang pugad natin. Pagka nagkandalo-loko na ang Pilipinas, ano mangyayari sa atin? Wala. Sila,
tumakas na, lumayas na sa Pilipinas, lumipat na ibang bansa. May mga bahay yan doon, may mga mansion yan doon. Nagpapakasarap gamit po ang pera na ninakaw nila mula po sa kaban ng bayan. Di ba? Sama-sama po tayo, magkita-kita po tayo mga kababayan sa September 5. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.